Ako si Athena, Tubong Sentral Luzon. Nais ko lamang ibahagi ang aking kwento tungkol sa aking karanasan noong ako'y dalaga pa lamang. Taong 1980, nasa 18 pa lamang ako noon nang maranasan ko ang ganong pangyayari. Madalas akong pagsabihan ng aking tatay na huwag natutulog na nakapatay ang ilaw. Anak, di ba kabilin-bilinan ko sa'yo na huwag kang magpapatay ng ilaw, lalo na't ikay mag-isa lamang sa iyong silid. Bakit ba ang tigas-tigas ng ulo mo? Wika ng aking amang si Erwin. Tay naman, hindi nga ako sanay na nakabukas ang ilaw. Bakit niyo ho ba laging sinasabi na huwag kong patayin ang ilaw? Ano ho bang dahilan? Tanong ko kay tatay. Basta makinig ka lang sa akin, Athena, kung ayaw mong matulad sa iyong ina. Makahulog ang wika ng aking ama. Nguna lamang ang aking tugon sa mga sandaling iyon. Hindi ko maintindihan kung bakit ipinagbabawal ng aking ama ang pagpatay ng ilaw tuwing ako'y matutulog na. Kapag maaabutan ako nitong natutulog na nakapatay ang ilaw, ay lagi ako nitong napapagalitan. Kaya naman labis akong nagdaramdam sa mga pagsusuway ng aking ama na wala namang dahilan. Kinaumagahan, habang ako'y abala sa pag-ayos ng paninda sa harap ng aming tahanan, nang mapansin ko ang mga nagkukumpulang kababaihan sa tapat ng bahay ni Sierra, ang aking kaibigan. Kaya naman sa kuryosidad ko, ay iniwan ko muna ang aking paninda at dali-daling lumapit sa kanila. Habang ako'y palapit na ng palapit, dinig ko ang mga bulungan nila. Totoo ba? Sobra namang nakakatakot. Wika ni Aling Nineth. Oo nga eh. Kaya nga yung anak ko, hindi ko na iniwan na natutulog mag-isa. Wika naman ni Aling Lita. Ang ilan na ba si Shera na binibiktima ng hindi nakikilalang nilalang? Wika naman ni Aling Dolores. Ilan lang iyan sa mga bulungan nila. Nang ako'y makalapit na, agad akong nakipagsiksikan para makapasok sa loob ng bahay nila Sierra. Marami ang tumingin sa akin nang lumapit ako. Mayroon ding nagbawal sa akin, pero isinawalang bahala ko na lang iyon. Pero pagkapasok ko, ay nanlumo ako sa kalagayan ng aking kaibigan. Para na itong nababaliw dahil umiiyak ito at tumatawang mag-isa. Ang buhok nito ay sobrang gulo at sobrang payat na rin. Nakagapos rin ang mga kamay at paa nito. Samantalang 1 linggo lang ang nakalipas mula nang makausap ko siya. Marami ang tao sa loob ng bahay nila Sierra, kasama na ang mga magulang nito na sobrang naaawa sa kanilang anak. At nakita ko rin dito ang aking tatay Erwin. Nakita ko naman si Lina, ang kapatid ni Sierra. Kaya naman agad akong lumapit dito at tinanong kung ano ang nangyari sa kanyang ate Sierra. Anong nangyari kay Shera, Lina? Tanong ko rito. Ano kasi, natatakot ako. Ayoko magsalita. Magagalit sila mama at papa, ate Athena. Wika ni Lina. Anging tango na lamang ang aking ginawa. At pagkatapos ay niyakap ko siya. Iyak naman siya ng iyak. Kaya naman hinagod ko ang likod nito upang pakalmahin. Lumapit naman si tatay sa aking kinaroroonan. Matalim na tingin ang ipinukol sa akin ito, na alam kong galit na ito. Kaya naman lumabas na ito sa bahay nila Sierra at ganoon din ako. Pagkarating ko sa aming bahay, ay nakita ko itong padabog na inaayos ang aming paninda.
kaya naman tinulungan ko na ito. Anong ginagawa mo roon? Galit na wika ng aking ama. Tay, nakita ko lang naman po na nagkukumpulan ang mga marites sa labas ng bahay nila Shera. Kaya naman sa kuryosidad ko ay agad akong pumunta sa bahay nila Shera, Tay. Ano palang nangyari kay Shera? Tanong ko sa aking ama. Hindi mo na kailangan pang malaman. Ang atupagin mo ay maglako ka na lang ng mapaubos mo ang paninda mo. Wika ng aking ama. Si tatay naman eh. Ako'y nagtatanong lang. Hindi naman ho masamang magtanong, hindi ba? Gusto ko lang po na malaman kung ano ang nangyari sa aking kaibigan. Inis kong turan sa aking ama. Bakit bang tigas ng ulo mo, Athena? Hindi naman ganyan ang iyong ina. Nakita mo na kung ano ang nangyari sa kaibigan mo, hindi ba? Ganoon din ang mangyayari sa iyo kapag ipinagpatuloy mo ang katigasan ng iyong ulo. Litanya ng aking ama. Pasensya na po, Tay. Gusto ko lamang humalaman kung ano bang nangyari sa aking kaibigan. Tugon ko sa aking ama. Sige na, magtinda ka na para makapagpaubos ka at makauwi ka ng maaga. Basta't makinig ka na lang sa akin. Kaya ko lang naman na mapahama ka. Wika ng aking ama. Opo, Tay. Alis na ho ako. Malungkot ko namang wika. Kinuha ko ang isang basket na may lamang kakanin at payong. Nagpaalam na ako sa aking ama na ako'y maglalako na. Marami ang bumili sa akin dahil araw ng linggo. Tinawag naman ako nila Aling Marita dahil ito ay bibili rin sa aking mga paninda. Tina po, pabili ako. Wika ni Aling Marita na may pasinyas-sinyas pa na lumapit raw ako sa kanya. Agad naman akong lumapit at ipanakita ang 7 pirasong tirang kakanin. Ito ho, Lola, oh. Tignan niyo po. Wika ko kay Aling Marita. Sige apo, pabili ako. Magkano ba isa niyan? Tanong ni Aling Marita. 25 na lang sa inyo, Lola. Dahil suki ko naman kayo eh. Sabi ko dito. Sige, ilan pa ba yan? Bilin ko na lahat ng ikay makauwi na. Ngiting wika ni Aling Marita. Ito na lang ho, Lola. Bali ho. 175 po lahat. Ngiting sabi ko dito. Ganun ba? O ito. Umuwi ka na sa inyo. Sa'yo na rin ang sukli niyan. Wika ni Aling Marita. Naku, maraming salamat ho, Lola. Sambit ko rito at pasasalamat. Panguna lang ang itinugon sa akin ito at pagkatapos ay pumasok na sa loob ng bahay niya. Maglalakad na sana ako nang may mapansin akong isang tao na nakatayo sa puno ng balete. Nakasuot ito ng kapa, kaya naman hindi ko maaninag ang mukha nito. Ibang kasuotan ito kumpara sa mga ordinaryong kasuotan namin. Umikinang at may nakapalibot na parang alahas sa mga damit nito. Masasabi kong malaki rin ang katawan nito. Matangkad kahit napapabalutan ng kapa at masasabi kong mistiso ito dahil nakikita ko ang leeg at bibig nito na nakangiting nakatitig sa akin. Kaya naman mabilis akong tumalikod at pagkatapos nagmadali nang naglakad. Alauna ng tanghali nang ako'y nakauwi. Dahil malayo-layo na rin ang bahay ni Aling Marita mula sa amin. Pagdating ko, naabutan ko ang aking ama na nagliligpit na ng paninda. Kaya naman ibinaba ko kaagad ang hawak kong basket at tinulungan itong magligpit ng iba pang mga paninda. Habang nagliligpit kami, sinabi ko sa aking ama ang nakita kong misteryosong lalaki na nakatayo sa may puno ng balete na ikanalaki na mga mata nito at pagkatapos ito tumingin sa akin. Tay,
May nakita akong lalaki doon sa puno ng balete. Nakasuot ito ng kapa. Mukhang mistiso, tay. Kasi nung tinignan ko siya, nakangiti ito sa akin. Kahit natatakpan ang kanyang muka, alam kong nakatingin ito sa akin. Wika ko sa aking ama habang isinasalin ko sa isang basket ang paninda. Napahinto naman ang aking ama sa kanyang ginagawa. Anong sabi mo? Kita mo kamo ang lalaki na yun? Uutal-utal na tanong ng aking ama. Oo, tay. Bakit ho ba? Kilala niyo ho ba ang lalaki na yon? Mga tanong ko sa aking ama. Oo, kaya hanggat maaari. Huwag ka nang babalik muli sa kung saan mo siya nakita. Teka, saan mo ba banda nakita yung lalaki na sinasabi mo? Tanong sa akin ng aking ama. Ganito ho kasi, itay. Banda ako kila Aling Marita papunta para magbenta ng natitira kong paninda. Pinakyaw niya pa nga ho lahat eh. Sakto nang uwi na ako. Nakatingin ako doon sa puno ng balete. Hindi ko naman nakakalaing may tao pala roon. Tapos nakaramdam ako ng kilabot. Nang umiti siya. Kaya nagpandali na akong umalis, tay. Paliwanag ko sa aking ama. Kung ganon, kailangan mo nang mag-iingat palagi. Makinig ka sa akin, anak. Athena, para rin sa iyo ang aking sinasabi. Ang kaibigan mong si Shera, patay na. Wika ng aking ama. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang marinig ko mula sa aking ama na wala ng aking kaibigan na si Shera. Hindi ako nakaimik sa mga sandaling iyon. Oh, bakit ka natulala dyan? Mamaya, makiramay tayo. Wika ng aking ama. Tay, papaanong nangyari yun? Di ba ho kanina lang, buhay pa siya? Nakakabigla naman ho. Utal-utal na tanong ko sa aking ama. Oo, nakakabigla talaga ang lahat. Bilis ng pangyayari. Sabi ni paring Oscar, iniwan nila ito sa kwarto dahil ipinaghahanda nila na makakain si Shera. Nang bumalik sila roon sa kwarto, laking gulat nila nang makita nilang nakabigti na ito at nakadilat pa ang dalawang mata. Kaya naman labis ang takot ng mag-asawa. Sabi naman ni Maring Armina, nakagapos ang mga paa at kamay ni Shera at wala namang ibang taong naroroon kundi silang apat lamang. Sabi ng iilan dito, baka sila ang pumatay sa kanilang anak eh. Wika naman ng aking ama. Ho, tay. Imposible naman po na silang pumatay. Mahal na mahal nga pa nga ho nila si Shera. Kaya papaano hong sila ang papatay sa kanilang anak? Sagot ko sa aking ama. Yun din ang iniisip ko, anak. Marami na ring namatay na dalaga dito sa ating lugar. Pare-pareho ang krimen na nangyari, tulad sa iyong kaibigan. Kaya ikaw, anak, lagi kang mag-iingat lalo na sa mga darating ng araw. Dahil ako'y sasama kila paring Ramon sa Maynila. Bukas na bukas din ay luluwas ako para magtrabaho. Alam mo naman ang hirap ng buhay natin dito sa probinsya. Kahit na may kinikita tayo sa pang-araw-araw, hindi pa rin sumasapat para sa ating dalawa. Lingguhan ang uwi ko kaya Athena, sana makinig ka sa akin. Ayokong malagay ka sa panganib. Wala na nga ang nanay mo tapos mawawala ka pa, anak ko. Athena, ha? Wika ng aking ama. Ay, ang tatay ko nagdrama pa. Pangako po, tay. Lagi po ako mag-iingat. Pagpapalubag-loob ko rito. O siya, sige na, ipasok mo na yan at ako'y magluluto na ng hapunan. Sagot naman ng aking ama. Pumasok na ito sa loob ng aming bahay. Dala nito ang iba pa naming paninda. Habang ako naman ay naiwan sa labas ng bahay para asikasuhin pa ang natitira. Nang matapos ako, ay agad na akong naligo
at nagbihis ng kulay itim na damit. Sunod noon ay naghapunan muna kami. Tara na anak, punta na tayo sa burol ng kaibigan mo. Tawag sa akin ng aking amang nasa labas na. Sige ho, tay. Mayayari na ho akong maghugas ng pinggan. Wika ko naman at nagmamadaling tumungo sa aking ama na ngayon ay naiinip na naghihintay sa akin. Sinarado ko muna ng maigi ang pintuan ng aming bahay bago kami tumungo sa burol ng aking kaibigan. Naglakad na lamang kami ng aking ama patungo sa bahay nila Shera. Ilang metro lang naman ang layo ng bahay namin mula sa kanila. Nang makarating na kami, tanaw na tanaw namin mula sa labas na maraming nakilamay. Nandoon rin ang mga tsismosa naming kapitbahay at ang mga kamag-anak nila Shera. Iginaya ako ng aking ama papasok sa loob ng bahay nila Lina upang silipin ang patay kong kaibigan. Condolence Mare, pare. Wika naman ng aking ama sa mag-asawa. Salamat pare. Sagot naman nilang mag-asawa. Si Lina naman ay nakaupo sa harap ng kabaong ni Shera habang ito ay walang tigil sa pag-iyak. Nang makalapit na kami sa kabaong ni Shera, ay napailing-iling na lang ang aking ama. Bait na bata. Wika ng aking ama. Pagkatapos ay lumabas na ito ng bahay nila Shera. Lumapit ito sa isa niyang kumpara na si Mang Berting. Ako naman ay pasimpleng dumungaw. Hinawakan ko naman ang salamin ng kabaong. Awang-awa ako sa aking kaibigan. Napakabait nito at masayahin. Napaisip ako kung bakit nangyari ito sa kanya. Sino ang may gawa ng lahat ng ito? Natulala naman ako nang biglang dumilat ang mga mata nito mula sa kabaong para akong naistatwa. Kahit gusto kong sumigaw ay hindi ko magawa para akong tuod sa kinatatayuan ko. Kitang-kita ko na inikot nito ang paningin sa kabuuan ng kabaong. Naging kulay pula ang mga mata nito. Mas natakot ako nang umising tumitig ito sa akin. Kaya naman labis na kilabot ang naramdaman ko ng mga oras na iyon. Nabalik ako sa wisyo nang biglang may humawak sa aking balikat na ikinagulat ko. Agad naman akong napatingin. Ay, Ate Athena, sorry kung nagulat kita. Kanina ka pa kasi nakatayo riyan. Anong nangyayari sa'yo? Biglang tanong sa akin ni Lina. Hindi naman ako makasagot sa mga sandaling yon. Para akong nabibi. At tanging iling lang ang isinagot ko. Bago ako umupo, ay muli kong sinulyapan si Shera. Nakapikit na ito. Inalalayan ako makaupo ni Lina sa tabing upuan niya. Tila wala ako sa sarili. Iniisip ko pa rin ang aking mga nakita. Hindi ko na malaya na inabutan ako ng maiinom ni Lina. Ate Athena, okay ka lang po ba? Tanong ni Lina sa akin. Ha? Oo naman. Okay lang ako. Wika ko naman. At ininom ko ang tubig na binibigay niya sa akin. Sige po ate. Pansin ko po kasi na natulala ka at parang natatakot. Bakit po ate, may problema ka po ba? Tanong ni Lina. Ano ka ba? Nalulungkot lang ako sa nangyari sa kaibigan ko. Pagsisinungaling ko. At pagkatapos ay nginitian ko ito. Ganun po ba? Kami nga rin po ate. Hindi namin maipaliwanag kung bakit nangyari sa ate ko yan. Napakasakit pala na mawalan ng kapatid. Wika ni Lina. At pagkatapos ay humagulgol ito. Kaya naman niyakap ko ito upang kahit papano'y mabawasan ang sakit na nararamdaman ito. 11:30 na ng gabi nang mag-aya ang aking ama na umuwi na kami.
Nagpaalam na si tatay kila Tito Oscar at Tita Armina para umuwi na. Habang kami ay naglalakad sa madilim na parte, nakaramdam ako ng takot at kaba. Nararamdaman kong may nakamasid sa akin sa mga talahib. Kaya naman dumikit ako sa aking ama sa mga oras na iyon. Napansin naman ito ng aking ama. Kaya naman hinawakan ako nito ng mahigpit sa kamay at mabilis kaming naglakad dahil malapit na rin naman ang aming tahanan. At nang makapasok kami, agad ding isinarado ng aking ama ang pintuan at nilagyan niya ito ng padlock. Sinilip-silip pa rin ito kung may tao roon. Nang mapagtanto niyang wala, ay hinila ako nito papunta sa aming upuan at pagkatapos ay kinausap ako nito. Anak, lagi ka nang mag-iingat ha. Pakiusap. Ako'y aalis na bukas. Kaya lagi kitang binibilinan ha. Wika nito sa akin. Sige ho, Tay. Pangako po, tatandaan ko po lahat ng bili ninyo. Ngiting sagot ko. O siya, sige na anak. Ika'y matulog na. Huwag kang magpapatay ng ilaw ha. At isaradong mo maigi ang pintana at pinto ng iyong kwarto. Bilin pa nito muli bago tumungo sa silid nito. Ako din ay nagpasya ng matulog. Sinunod ko ang bilin ng aking ama na isaradong mabuti ang pintuan at bintana ng aking kwarto. At hindi ko na rin pinatay ang ilaw. At pagkatapos ay humiga na ako sa aking higaan upang matulog na. Kinabukasan, pagkagising ko ng maaga, papungay-pungay pa akong bumangon sa aking higaan. Luminga-linga ako sa aking paligid nang dumako ang aking paningin sa bintana. Napansin kong nakabukas na ito. Ang pagkakaalala ko kasi ay sinarado ko iyon ng maigi bago ako natulog. Kaya naman lumapit ako rito at sinubukan kong isarado at buksan ang bintana. Teka, hindi naman ito sira. Paano kaya ito nabukas? Mga tanong ko sa aking sarili. Isinawalang bahala ko na lamang ang isiping iyon nang maalala kong ngayon na pala aalis ang aking ama. Kaya dali-dali akong lumabas. Naabutan ko itong nag-aayos na ng kanyang mga gamit na dadalhin. Anak, ako'y magpapaalam na sa iyo muna ha. Hinihintay na ako nila paring Ramon. Nagluto na ako ng almusal at pananghalian mo. Yung bilin ko sa iyo ha. Wika ng aking ama. Sige ho, Tay. Mag-iingat ho kayo sa inyong trabaho. Huwag ho kayo masyadong magpapagod dahil kayo matanda na. Bilin ko naman sa aking ama. Niyakap naman ako ng aking ama at niyakap ko rin ito pabalik. At pagkatapos ay nagmadaling lumabas ng aming bahay dahil naghihintay na sa kanya ang aking ninong Ramon. Kumaway pa ito sa akin bago umandar ang sasakyan nila. Nang mawala na sa paningin ko ang sasakyan ng aking ama, agad din akong pumasok at isinarado ang pintuan. Malungkot akong umupo sa sofa dahil ako na lamang mag-isa sa bahay. Kung alam ko lang kung nasaan ang aking ina, sigurado may kasama sana ako sa tuwing aalis si tatay. Nabagot naman ako kaya nagpasya akong maglinis muna ng aming tahanan. Medyo maalikabok na rin dahil 1 linggo mula nang huli ako maglinis. Wala namang masyadong kalat dito sa amin, kaya lingguhan lang ako kung maglinis. Hapon na akong nayaring maglinis, kaya naman nagpahinga muna ako bago nagluto ng panghapunan. Pasado 7:00 na ng gabi nang magpasya akong kumain ng hapunan. Nakakalungkot lang dahil wala ang aking ama. Sumagi naman sa isip ko na gusto ko muling makipaglamay. Ngunit natatakot ako. Nakaramdam naman ako ng kilabot ng maalala ko ang nakita ko kagabi. Kaya nagmadali na akong kumain. At pagkatapos ay nagpasya na lamang akong matulog na lang. Sinunod ko din ang bili ng aking ama
na isaradong mabuti ang pintuan at bintana ng aking silid at ibinili niya ring wag daw akong magpapatay ng ilaw. Kaya naman sinunod ko ang sinabi ng aking ama. Habang ako'y mahimbing na natutulog, ay bigla na lamang akong naalimpungatan. Pagkamulat ko ng aking mga mata, labis akong nagtaka kung bakit wala akong makitang liwanag sa aking silid, samantalang sa labas ay nakabukas naman ang ilaw. Kaya naman mabilis akong tumayo at binuksan ang ilaw. Tinignan ko ang paligid ng aking silid, ngunit wala namang tao akong nakita. Dumako naman ang aking paningin sa bintanang ng aking silid. Nakabukas ito at sumasayaw pa ang kortina dahil sa lakas ng ihip ng hangin na nagmumula sa labas ng bahay. Maliwanag din ang buwan. Tanaw ko mula sa bintana ang aming bakuran, hanggang sa may nakita akong isang lalaki na nakatayo roon. Naalala ko ito ang lalaki na nakita ko kahapon sa puno ng balete. Tinanggal nito ang kanyang kapa, kaya naman tanaw ko na ang wangis nito sa liwanag ng buwan. Mapupula ang mga matang nakatitig ito sa akin. Mahaba ang buhok na kulay puti at mahaba ang tenga na animoy parang sa aso. Maskulado ang pangangatawan. Masasabi ko ring gwapo ito. Nangilabot naman ako nang ngumiti ito sa akin. Kaya naman mabilis pa sa 4:00 na isinarado kong mabuti ang bintana. Kinuha ko ang kandado sa aking drawer at pagkatapos ay pinadla ko ito. Mabilis akong bumalik sa aking higaan at nagtalukbong ng kumot. Ilang saglit pa ay nakaramdam na ako ng bigat ng talukap sa aking mga mata. Hudyat na pipikit na hanggang ako'y nakatulog ng muli. 8:00 na ng tanghali nang ako'y magising kinabukasan. Naalala ko ang kaganapan kagabi. Kaya naman muli akong nakaramdam ng takot na baka muli ko na namang makita ang lalaking iyon. Para mawala sa aking isipan, ay inabala ko ang aking sarili sa pagtitinda. Nilako ko na lang ito dahil naiinip din ako sa aming bahay. Habang ako'y nagtitinda, may nakita akong nagkukumpulang mga tao sa talahiban. Kaya naman agad akong lumapit bit-bit ang aking paninda. Yan si Monet, ang hostess dito. Oo nga no, sino kayang pumatay sa kanya? Siguro lalaki niya. Bakit walang mga sugat? Tignan mo. Nakamulat pang mata. Mga bulungan ang iilan sa mga tao na naroon. Nakaramdam ako ng awa. Dahil nakahando sa ito at wala ng saklot na nakadilat pa ang dalawang mga mata. Maraming pulis ang nagtungo roon. Pati ang mga suko ay sinuri na rin kung may mga ebidensya ba na makikita. Ngunit tulad ng iilang kaso nilang hawak, ay pareha-pareho ang ikinamatay na labis na nagpapasakit sa kanilang mga ulo. Narinig ko pa si Hepe na nagsasalita na hindi daw basta-basta ordinaryong tao ang kayang pumatay ng walang kahit na anong ebidensya. Nakaramdam naman ako ng takot sa mga naririnig ko, kaya umalis na lang ako roon. Ipinagpatuloy ko na lang ang pagtitinda hanggang sa naubos na at pagkatapos ay umuwi na ako. 5:30 na ng hapon nang ako'y nagluto ng aking hapunan. Habang ako'y abala, may naririnig ako sa labas ng bahay namin na tinatawag ang aking pangalan. Kaya naman pinatay ko kaagad ang tangke at pagkatapos ay lumabas. Ay salamat, Day. May ibabalita sana ako sa iyo, Day. Ay nako. Humangos na wika ni Nadia. Ano yun? Nagmando na ang barangay. Ang lahat ng dalaga dito sa ating lugar ay hindi na maaring lumabas pagsapit ng gabi.
dahil sa mga sunod-sunod na bangkay na nakikita pagsapit ng umaga. Ang nakakatakot pa, Day, pare-pareho ang kanilang pagkamatay. Wika ni Nadja. Ha? Ganun ba? Paano ang kabuhayan ko? Hindi ko pwedeng ihuntuno dahil sa mga krimen na nangyayari rito sa Sitio Talahib. Sagot ko. Ikaw ang bahala, Day. Basta mag-iingat ka, Day. Di ba wala si Mang Erwin? Tanong nito. Oo, nagtatrabaho na kasi ito sa Maynila. Sumama siya kila Ninong Ramon. Sagot ko. Ganon ba? Ikaw, Day. Naku, lagi kang mag-iingat. Wala pa naman si Mang Erwin. O siya, sige na. Kailangan ko nang umuwi at maggagabi na. Ayoko pang mamatay. Di ko pa nakikita ang dawan ko. Ay nako. Takot na wika nito. Inanguan ko na lamang ito. Natatawa ako sa mga sinasabi nito. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot. Marahil totoo nga ang nangyayari. Pero kahit ganun ay, hindi ko pwedeng ihinto ang aking pagtitinda. Kinagabihan, habang ako'y nakahiga, naalala kong bukas na pala ang libing ni Shera. Gusto kong masilayang muli kahit nasa huling hantungan ang aking kaibigan. Kaya naman nagpasya na akong matulog. Nakalimutan ko naman ang bilin sa akin ng aking tatay Erwin na huwag patayin ang ilaw at pinilit ko pa rin ang aking nais. Habang ako'y nasa kalagitnaan ng pagkakatulog, naramdaman kong wala akong kumot dahil ako'y nilalamig. Kaya naman kinapa ko ang aking kumot para itaklob muli sa aking nilalamig na katawan. Pagkatapos, naramdaman ko unti-unti namang tinatanggal ang kumot. Hindi ako nagtangkang dumilat dahil sa takot na baka makita ko ang mukha nito. Basta't pinakaramdaman ko na lang kung ano ang susunod na mangyayari. Nagkunwari pa rin akong tulog kahit nanangahingilabot na ang aking buong katawan. Natakot naman ako nang biglang magsalita ito. Idinampi nito ang kanyang mga kamay sa aking braso. Sobrang lamig nito na animoy nagyayelo. Pagkatapos ay nagsalita siya. Tagal kitang hinanap, mahal ko. Hindi ko akalaing dito kita matatagpuan. Simula nang makita kita, lagi na kitang sinusundan at binabantayan. Bumalik ka na sa akin, aking mahal. Ano ba ang nangyari sa iyo? Bakit hindi mo ako makilala? Wika ng nilalang na ito. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, ay dinilat ko ang aking mga mata. Kaya naman nasilayan ko ang mukha nito. Natakot naman ako nito dahil ito yung lalaking nasa puno ng balete at yung nakatayo sa labas ng aming bahay. Anong mahal? Sino ka ba? Hindi kita kilala. At paano ka nakapasok dito? Tanong ko. Hindi mo nga ako natatandaan, mahal ko. Mahirap ipaliwanag. Huwag kang mag-alala. Babalik din ang lahat ng iyong alaala. Pangako. Wika nito. Napansin kong may tumulong luha sa kanyang mga mata. Hindi kita maintindihan. Pwede umalis ka rito. Lumayo ka sa akin. At huwag kang magpapakita kahit na kailan. Pakiusap. Lubayan mo na ako. Lakas loob kong sabi rito. Sige. Pero babantayan kita palagi. Ayaw kung mawala ka uli sa akin, mahal ko. Mag-iingat ka. Sundin mo ang payo sa iyo ng iyong ama. Kapag nahanap ka nila, siguradong mawawala ka na naman. Pakiusap. At ang iyong nakita mula sa kabaong ay totoo. Nakita ka na ng isa sa mga gustong pumaslang sa iyo. Kaya huwag kang pupunta sa libing niya. Pakiusap. Makahulog ang wika nito. Hindi. Bakit mo ako pinipigilan? Pinakamatalik kong kaibigan si Shera. Kaya naman hindi ako maaaring hindi makipaglibing sa kanya. Hindi mo ako pwedeng diktahan sa kung ano ang aking nais. At isa pa,
Hindi kita kilala. Galit na sagot ko rito. Masusunod kung yan ang nais mo. Pero babantayan kita kahit saan ka man pumunta para sa iyong kaligtasan. Wika nito. Naiwan naman akong naguguluhan. Hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari. Lalong-lalo na sa mga sinasabi ng lalaking pumasok sa aking silid. Sinundan ko na lang ng tingin ang paglabas nito sa bintana ng aking silid. Sumakit ang ulo ko sa mga sandaling iyon. May naaalala ako ngunit ang lahat ay malabo. Kaya naman napahiyaw ako sa matinding sakit ng aking ulo. Hindi ko na kaya pang tumayo hanggang sa ako'y mawala ng malay na hindi ko na nagawang isara pa ang aking bintana. Kinabukasan, muli na naman akong tinanghaling nagising. Sumagi sa aking alaala ang mga nangyari kagabi. Iniisip ko na lamang na iyon ay masamang panaginip. Ay, tanghali na naman ako. Munti ko pang nakalimutang libing pala ngayon ni Shera. Nakakainis kasi. Totoo kaya yon? O panaginip lang? Ay, bahala na. Kailangan ko pang makipaglibing para kahit papano hindi magtampo si Shera. Baka mamaya multuhin pa ako. Takot pa naman ako sa mga multo. Wika ko sa aking sarili. Gumayak na ako at pumunta na sa bahay nila Shera. Nabutan ko naman na dinasalan sa bahay ang bangkay ni Shera. At pagkatapos ay binuhat na ang kabaong nito upang ilagay sa loob ng karo. Pinatugtog naman nila ang kanta ng pampatay. Matagal namang pinaandar ang sasakyan. Habang ang mga magulang at kapatid ni Shera ay nakasunod lamang habang humahagulgol. Ako naman ay lumapit sa kinaroroonan ni Lena, ang kapatid ni Shera. Inakbayan ko ito habang umiiyak. Nang makarating na kami, ay sinimula ng dasalan ng pare at nagbigay na rin ng mga huling mensahe bago ito tuluyang tabunan ng lupa. Naiwan naman ang mga kapamilya nito at ako. Hindi ko akalaing mawawala na ang ating mahal na anak. Hindi ko palalagpasin ang lahat ng ito na walang nananagot sa pagkamatay niya. Hahanapin ko kung sino ang pumatay sa kanya. Ipaparamdam ko sa kanya kung ano ang sakit ng amang namatayan. Umiiyak na wika ni Tito Oscar habang yakap nito ang walang malay na asawa. Habang ako naman ay may naramdamang tao na nakamasid sa aming kinaroroonan. Kaya naman nagpalingalinga ako. Sa wakas, nakita na din natin siya. Wika ni Asbart. Totoo ngang buhay pa siya. Kailangan niyang mawala upang makasal si Damian kay Prinsesa Sylvia. Wika naman ni Astre. Kunin ba natin siya? Tanong naman ni Aztec habang nakatingin sa kinaroroonan ko. Umiling si Astre. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid na sundan lamang daw ako. Alam nitong naroroon din si Damian, kaya hindi nila maaaring galawin si Athena. Nagpaalam na ako sa mag-asawa at kay Lina na mauuna nang umuwi dahil magtitinda pa ako. Tumango naman ang mag-asawa. Nagpasalamat pa ito sa akin at yumakap. Habang naglalakad ako palabas ng sementeryo, nararamdaman kong may sumusunod sa akin. Kaya naman lakad takbo ang aking ginawa. Takot ang namatawi sa buong pagkatao ko. Tumingin ako sa aking likuran at nakita ko ang tatlong kalalakihan na nakita ko kanina sa puno ng mangga habang nakangisi ang mga ito na sinusundan ako. Kaya naman mas lalo ko pang binilisan, hindi na lakad kundi takbo na ang aking ginagawa para lamang makalayo sa mga sumusunod sa akin
Walang kaano-ano'y may humawak sa aking pulsuhan at agad akong hinila. Napapikit naman ako sa mga oras na yon. Dahan-dahan kong idinilat ang aking mga mata. Nakita ko ang matipunong pangangatawan ng isang lalaki. Nang dumako ang aking tingin, ay nagulat pa ako na yung lalaking nakita ko ang siyang humila sa akin. Nalaki naman ang dalawang mga mata ko dahil sa takot na baka ako'y saktan niya. "Huwag kang maingay, mahal ko. Baka marinig ka nila," wika ng lalaki sa akin. Sinisilip niya sa gilid ng aming pinagtataguan ang mga humahabol sa akin. Nang mapagtantong malapit na ito, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang hindi kami maramdaman ng tatlong magkapatid na ito. "Mukhang natunugan tayo ng babaeng yun. Maghiwa-hiwalay tayo para mahanap natin siya," wika ng isa. Sinunod naman siya ng dalawa niyang kapatid. Habang kami ay nagtatago pa rin kasama ang lalaki. "Sumama ka muna sa akin. Hindi ka maaari makita nila. Nasisiguro kung hindi sila titigil hanggat hindi nila nagagawa ang gusto nila sa'yo." Makahulog ang wika ng lalaki sa akin. Tumango naman ako at pagkatapos ay pumikit. Muling ginamit ng lalaki ang kanyang kapangyarihan upang kami maglaho. Pagkamulat ko ng aking mga mata, ay naroon na kami sa aking tahanan kasama ang lalaki. "Hindi ka na maaaring lumabas, mahal ko," tugon niya sa akin. Teka, bakit mo ba ako tinatawag na mahal? Unang-una, hindi kita kilala at wala naman akong kasintahan. Sagot ko naman sa kanya. "Tanungin mo ang iyong ama. Nasisiguro akong siya ang makakapagsabi sa iyo ng totoo. Tulad ng sabi ko sa iyo, nawala ang iyong alaala. Ngayon, hindi ka na maaaring lumabas muli ng bahay na ito." Makahulog ang wika ng lalaki. Dapat ba kitang paniwalaan? Ha? Sigaw ko sa lalaki. "Oo, dahil ikaw ang pagmamay-ari ko. Gagawin ko ang lahat para ako'y iyong maalala. Ako si Damian." "Hindi mo ba natatandaan ang pangalan na iyon?" Lumuluhang tanong nito. Umeeko naman sa aking pandinig ang pangalang iyon. Kaya muli na namang sumakit ang aking ulo na ikinataranta ni Damian. Nag-iiyaw na ako dahil sa sakit na aking nararamdaman. Iyan man mabilis niya akong nilapitan at hinawakan. Naramdaman ko na lamang na may mga bisig na sumalo sa akin bago ako tuluyang mawala ng malay. Bago niya ako iwan, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang lagyan ng pananggalang ang aking bahay. Hinubad naman niya ang kwintas niya na may pendant na perlas at naramdaman kong isinuot niya ito sa akin bago tuluyang umalis. Sa kabilang banda, sa madilim na paraiso, ay may naninirahang isang masamang diwatang mangkukulam. Ang ngalan niya ay Sylvia. Palagi niyang hinahangad na mapaibig si Damian. Ginamit na niya ang buong kapangyarihan. Kahit pa sa potion ay hindi gumagana kay Damian. Dahil dito, labis ang galit niya nang malamang may iniibig ng lalaking nagpapatibok sa kanyang puso. Para mawala ito sa landas niya, inutusan niya ang 3 pinsan ni Damian upang paslangin ang kasintahan nito. Nagtagumpay naman sila sa kanilang balak nang minsang nag-iisa ito sa tahanan nila ni Damian. Kinuha nila ito gamit ang usok na kapangyarihan ni Sylvia. Mahigit 1 linggong nagdusa si Athena hanggang ito ay mawala ng ulirat. Itinapon nila ito sa baba ng kuweba. Mabuti na lamang napadaan si Mang Erwin, ang ama ni Athena,
Labis ang galit na naramdaman ni Mang Erwin para kay Damian. Dahil ang akala niya, ito ang nanakit kay Athena. Iniiwi niya ito sa kanilang tahanan sa Sitio Talahib para gamutin. Nang nagising ito, wala na siyang maalala sa nakaraan. Maski ang pag-ibig nila ni Damian ay hindi niya rin matandaan. Hanggang sa umabot na ng taon, hinanap naman siya ni Damian kahit saan. Nagbabaka sakali itong mahanap siya hanggang sa napagpasya niyang bumalik sa Sitio Talahib. Kinukutuban siyang naroroon lamang ang kasintahan. Mahal na Prinsesa Sylvia, mayroon kaming masamang balita. Wika ni Aztec. Ano yon? Buhay ang dating kasintahan ni Damian. Nakayukong sagot nito. Ano? Hindi maaari. Papaanong nabuhay ang babaeng yon? Kailangan niyang mawala dahil kung hindi, mawawala lahat ng pinaghirapan ko para lang makuha si Damian. Galit na wika ni Sylvia. Masusunod, mahal na prinsesa. May paraan kami para mapalabas ang babaeng iyon. Ngising wika ni Aztec. Kung ganon, ano pa ang ginagawa niyo rito? Umalis na kayo at huwag kayong babalik hanggat hindi niyo madadala ang bangkay ng babaeng iyon. Sigaw na wika ni Sylvia. Agad naman siyang sinunod ng tatlong magkakapatid. Ang hindi nila alam ay may nakikinig sa kanilang pinag-uusapan. Walang iba kundi si Damian. Kaya naman labis ang galit nito sa prinsesang si Sylvia. Naiinis siya dahil ipinagpipilitan itong mahalin niya pabalik. Agad siyang naglaho para sundan ng tatlong magkakapatid na sina Aztec, Asbark at Astre. Mga astig na pangalan. Nakita niya itong may biniktima na namang kababaihan. Walang awa nilang hinihigop ang kaluluwa ng mga ito. Bago iwan na nakahandusay sa damuhan at pagkatapos ay umalis. Sa parte ni Athena, nagising naman ako dahil nakaramdam ako ng gutom. Mabuti na lamang ay may natirang kanin pa kanina. Bukas na pala ang uwi ng aking tatay Erwin. Gusto kong itanong sa kanya ang lahat kung totoo ba ang lahat ng sinasabi ng Damian na iyon sa akin. May napansin naman akong mabigat mula sa aking lihig. Nang mapagtanto kong may nakasuot sa akin na kwintas, inihubad ko ito dahil hindi ako sanay at nabibigatan pa ako. Inilagay ko na lamang ito sa lamesa at nagsandok na ako ng kanin. Ngunit napagtanto kong wala pa akong ulam, kaya napagpasyan kong bumili sa tindahan. Habang ako'y naglalakad, nagulat ako nang may biglang lumitaw sa aking harapan. Ang tatlong lalaking nakita ko sa sementeryo. Nandito ka lang pala. Sumama ka sa amin. Wika ng lalaki. Ayoko. Hindi ko kayo kilala. Sino ba kayo? Mga halimaw. Sigaw ko. Akmang tatakbo na sana ako nang hinawakan ako nito ng mahigpit sa braso na ikinaaray ko. Bago pa ako tuluyang makasigaw ay may usok na bumalot sa amin. Nagulat na lamang ako sa lugar na pinagdalhan sa akin at nakita ko ang nakaupong magandang babae. Mahal na prinsesa, nakuha na po namin siya. Wika ng lalaki. Natutuwa ako dahil hindi na kayo pumalpak. Hindi ko akalaing buhay ka pa pala. Wika ng babaeng nakaupo sa trono. Sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Ano bang kasalanan ko sa inyo? Pwede ba? Pakawalan niyo ako. Galit kong sagot dito. Kung ganoon, hindi mo na kami kilala. Babaeng mang-aagaw. Wika nito. Nang mang-aagaw? Hoy, for your information, hindi ako mang-aagaw at wala akong inagaw sa'yo.
Inis kong sagot dito. Tumigil ka. Sige na. Ikulong nyo na yan. May maganda akong gagawin para sa kanya. Dinala nila ako sa madilim na kulungan. Nagwawala naman ako at umahagulgol. Nagulat naman ako nang may biglang nagsalita mula sa isang madilim na hawla. Walang makakarinig sa'yo dito, Athena. Wika ng isang matandang lalaking nakakulong din sa hawla. Nagulat naman ako nang mapagtantong si Lolo Timyong ang nakakulong. Ano ang ginagawa niyo rito, Lolo Timyong? Bakit ho kayo naririto? Ang akala ng iyong asawa na si Aling Marita ay namatay na ho kayo. Wika ko. Mas mabuti na lang na alam niyang patay na ako kaysa malaman niyang ganito ang aking sitwasyon. Unti-unti na lang rin nila akong pinapatay, Athena. Unti-unti nila akong binabalatan. Ang aking mga paa ay pinutol na nila at ipinakain nila sa alaga nilang sigbin. Kinutom nila to ng mahigit 1 linggo, kaya ngayon o bukas ay papakain na nila ako ng buo. Kaya kung sakaling mang makalabas ka sa lugar na ito, maihahabilin sana ako sa asawa ko. Ibigay mo itong sulat ko para sa kanya. Malungkot na wika nito. Hindi ako makapaniwala sa lahat ng aking naririnig mula kay Mang Timyong. Tinanggap ko ang sulat na kanyang binibigay at itinago ko ito sa bulsa ng aking damit. Huwag ho kayong mawawala ng pag-asa. Makakatakas pa tayo rito. Lolo Timyong, magkikita pa rin kayo ni Lola Marita. Huwag lamang kayong mawala ng pag-asa. Pagpapalubag loob ko rito. Maraming salamat, Iha. Sana nga ay may sumaklolo na sa atin. Hagulgol na wika nito. Awang-awa ako sa kanyang itsura. Sobrang dumi at baho pa nito. Tapyas ang kanyang mga balat at putol na rin ang kanyang mga paa. At sobrang payat na ni Lolo Timyong. Kaya sa sobrang awa ko, ay nag-iisip ako ng paraan para makalabas sa kulungang ito. Mabuti na lamang ay naalala kong may harapin pala akong inipit sa aking buhok. Tinignan ko ang paligid kung may tao pa bang iba. Nang mapagtanto kong wala, ay sinubukan kong buksan at napagtagumpayan ko naman ito. Dahan-dahan akong lumabas at pagkatapos ay nilapitan ko si Lolo Timyong. Lo, pinapangako ko na babalikan kita. Hahanap lang ako ng paraan kung paano tayo makakalabas rito. Hintayin niyo po ako. Wika ko rito. Sige, Iha. Mag-iingat ka. Kahit na hindi na ako aasa pang makakalaya rito ay panghahawakan ko ang iyong mga sinabi. Tumango na lamang ako at mabilis akong kumilos. Naghanap ako ng daan palabas dito. Hindi ko alam kung anong klaseng lugar ito. Madilim ang paligid. Niwala akong makita. Dahan-dahan akong naglakad. Kinakabahan ako ng mga sandaling iyon. Hanggang sa may nakita akong labasan. Mas lalo akong kinabahan ng madaanan ko ang mga bungo ng tao. Ang iba ay kutay-kutay na ang katawan at makakarinig ka naman ako ng mga nakakatakot na tunog mula sa nilalang. Nakita ko ang anino nito kaya mabilis akong nagtago para hindi ako makita. Nakakatakot ang wangis ng nilalang na ito. Walang mga mata, tanging tenga, ilong at sobrang laking bibig lang na naglalaway pa. Ang nakakatakot pa ay napakalaki ng halimaw na ito. Walang balahibo ngunit kulay itim. Mahaba ang kamay at paa. Huminto ito malapit sa aking tinataguan. Tila naaamoy nito kung nasaan ako. Mas lalo akong natakot nang unti-unti itong lumalapit.
Ngunit sa hindi inaasang pangyayari ay may bumukas na portal at nagmadali akong pumasok. Nagulat ako nang lumabas akong mula sa harap ng prinsesa. Nagulat rin sila nang makita ako. Nakatayo ito sa kanyang trono at galit na itinuro ako. Paanong nakatakas ang bihag na yan? Galit na wika nito. Hindi namin alam, mahal na prinsesa, kung paano nakatakas yan. Sabay-sabay na wika ng tatlong magkakapatid. Hulihin niyo siya at ipakain sa aking mga alaga. Sigaw nito. Aligaga naman ang magkakapatid sa paghuli sa akin. Mabuti na lamang ay may lumitaw sa aking harapan na walang iba kundi si Damian. Galit na galit ang wangis nito habang nakatitig sa prinsesa at sa kanyang tatlong pinsan. Tinutok niya ang hawak niyang sandata sa mga pinsan niya na nagtatangka sanang kunin ako mula rito. Anong ginagawa mo rito, mahal kong Damian? Gulat na tanong ng prinsesa. Kung ganon, tama akong kinuha niyo nga siya. Galit na sagot nito. Ang mabuti pa, Damian, ay ibigay mo na siya sa amin kung ayaw mong maubos ang lahi ng mga tao. Wika naman ni Astre. Hindi mangyayari iyon. Dadaan mo na kayo sa ibabaw ng aking bangkay bago niyo makuha ang aking minamahal. Wika ni Damian. Tigas ka, ha? Kung ganon, pagsisisihan mong pinipilit mo ang babaeng iyan, matitikma ng mga tao ang bagsik ng isang engkantadang mangkukulam. Wika nito. Ginamit ni Damian ang kanyang kapangyarihan upang kami ay muling maglaho. Pagdilat ko ng aking mga mata, naroroon na akong muli sa aming bahay. Nakita ko naman ang aking tatay Erwin na humahagulgol. Kaya naman mabilis kong tinawag ito at niyakap. Tay, tay. Iyak ang wika at patakbong yumakap. Agad naman akong sinalubong ng mahigpit na yakap ng aking ama. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo, anak. 1 linggo lamang akong nawala, ngunit ito na agad ang naabutan ko. Dumating ako kahapon at hinahanap kita kahit saan. Ngunit bigo akong makita ka. Ang akala ko ay matutulad ka sa iyong ina. Agulgol na wika nito. Tay, natatakot ho ako. Mabuti na lamang ay may tumulong sa akin. Siya ho si Damian, tay. Wika ko. Itinuro ko naman si Damian na nakatayo lamang sa harapan naming ng aking ama. Ikaw, bakit ka pa bumalik pagkatapos ng lahat? Ha? Sinaktan mo ang pinakamamahal kong anak. Sabi na nga ba, hindi dapat kami magtiwala sa mga engkantong katulad nyo. Galit na sigaw ng aking ama habang dinuro-duro ito. Hindi ko magagawa iyon sa inyong anak. Mahal na mahal ko siya. Hindi ako ang may kagagawan, kundi ang prinsesang si Sylvia. Sagot nito habang nakayuko. At sa tingin mo, maniniwala ako? Hayop ka. Iwanan mo ang aking anak. Masaya na siya. Mabuti na lamang ay hindi kanya maalala. Hindi mo alam kung gaano kasakit makita ang kalagayan ng aking anak. Noong nakita ko siya sa kuweba, walang ibang gagawa noon kundi ikaw. Galit na wika ng aking ama sa kanya. Napaluha naman si Damian. Hindi ko magagawa iyon. Pinapangako ko na papaslangin ko ang gumawa sa inyong anak nun. Wika nito habang lumuluha. Ako naman ay hindi makapaniwala sa aking mga narinig. Bigla na namang sumakit ang aking ulo. At pagkatapos ay muli na naman akong nawala ng malay. Paggising ko ay marami ng alaala ang pumalik sa akin. Ang pag-ibig namin ni Damian at ang pagtangay sa akin ng kanyang pinsan.
Naalala kong hirap ang dinanas ko mula sa kamay ng engkantadang mangkukulam hanggang sa itinapon nila ako sa labas ng kuweba. Tinignan ko ang aking ama at si Damian. Niyakap ko ito at umiyak ng umiyak. Mahal, ngayon ay naalala ko na ang lahat. Tay, hindi ho si Damian ang nanakit sa akin, kundi ang isang engkantadang mangkukulam. Nais siyang agawin sa akin si Damian at ang aking ina ay nakita kong ipinakain nila sa alaga nilang isang halimaw. Wika ko rito habang umiiyak ako. Kung ganon, hindi si Damian ang nanakit at ang pumatay sa iyong ina. Kailangan kong makaganti sa mga halimaw na yon. Patawarin mo ko, Damian. Alagaan mo ang aking anak at ipangako mong hindi mo siya pababayaan. Wika ng aking ama. Kumuha ito ng itak at mabilis na lumabas ng bahay. Nataranta ako. Kaya naman nagmamakaawa ako kay Damian. Napigilan niya ang aking ama na siyang sinunod nito. Mabuti na lamang at nahabol niya ito na ngayon ay papalabas na ng aming bakuran. Tay, huwag ho muna kayong sumugod. Hindi basta-basta ang gagawin ninyo. Nagbanta ang prinsesa. Kailangan nating makahanap ng paraan para mapuksa natin ang mga halimaw na yun. Tay, pakiusap. Wika ko rito. Tumango naman ito at umupo. Nang magabi na ay hindi kami mapakali dahil sa mga naririnig namin mula sa labas na mga alulong ng aso, mga ibong umuhuni na tila nagbabala na may sakunang darating. Naramdaman naman ito ni Damian. Kinuha nito ang kwinta sa lamesa at isinuot sa akin. Kinausap nito ang aking ama. Tay, pakiusap. Dumito muna kayo. Hindi kayo maaaring lumabas. Ngayon ay pinakawalan na ni Sylvia ang kanyang mga alaga upang magasik ng lagim dito sa sityo natin. Wika ni Damian. Isinaradong mabuti ng aking ama ang lahat ng bintana at pinto ng maigi. At muling ginamitan ni Damian ang kanyang kapangyarihan upang bigyan pa ng galang ang aming bahay. Dinig na dinig namin ang hiyaw ng mga taong nasa labas. Ang iba ay humihingi ng tulong na ikinataranta namin. Mahal, ipangako mo sa akin hindi ka lalabas. Pakiusap. Huwag kayong lalabas ng iyong ama hanggat hindi ako dumarating. Pakiusap. Wika nito at niyakap ako. Damian, mag-iingat ka mahal. Wika ko naman at niyakap ko ito ng mahigpit. Tanaw na tanaw ko mula sa sewang ng aming bintana ang kaganapan sa labas. Maraming taong nakahandusay at walang awang nilapa na mga nilalang. At nakita ko roon ang tatlong magpipinsan. Hinarap mag-isa ni Damian ang napakaraming mga halimaw. Nagsitulong na rin ang mga tao, maging ang tatay ni Shera ay nakipagtunggali na rin. Marami ang nawalang mga inosente, ngunit mas marami ang nalagasan sa mga halimaw. Habang nakikipaglaban si Damian, hindi niya napansin ang paglitaw ng kanyang pinsan na si Asbark. Sinaksak siya nito sa targiliran na ikinaiyak ko. Mabilis akong tumakbo patungo sa pintuan at binuksan ko iyon. Tumakbo ako sa kinaroroonan ni Damian. Hindi ko pinakinggan ang sigaw ng aking ama. Ang mahalaga sa akin ay ang aking minamahal. Lumapit ako rito. Damian, mahal. Wika ko na ikinagulat nito. Bakit ka lumabas? Bumalik ka roon. Bilisan mo. Hirap na wika nito habang may umaagos na itim na likido galing sa bibig nito. Hindi kita maaring iwan, mahal ko. Handa akong mamatay. Makasama ka lang. Hagulgol ko. Talaga bang gusto mong sumama?
Tinuruan ko lang ng leksyon ng aking pinsan pero hindi naman siya tutuluyan. Pero mabuti yon. Ikaw nang lumapit sa amin. Halakhak ni Asbar. Hawakan na sana ako ni Asbar nang mabilis kong kinuha ang sandata ni Damian at walang kaano-ano itinarak ko sa dibdib nito na ikinagulat na mga kapatid nito. Kung akala mo ay hindi ako lalaban, nagkakamali ka. Sukdulan na ang iyong kasamaan para ito sa aking kaibigan at sa mga taong walang awang pinaslang ninyo. Ibinaon ko ang sandata hanggang sa tumagos ito sa likod ni Asbar. Pagkatapos ay hinugot ko, kaya naman nagsitalsikan ang dugo nito sa aking mukha. Bumagsak ito sa lupa. Nilapitan naman siya ng kanyang dalawang kapatid na si Astre at si Astik. Humahagulgol ang mga ito. Asbag! Hindi! Magbabayad ka. Galit na wika nito. Tumayo si Astre at unti-unting lumapit sa aking kinaroroonan. Gustuhin mang tumayo ni Damian ay hindi niya magawa para sana tulungan ako. Hinawakan kong mabuti ang hawak kong sandata at hinintay ang pagsugod ni Astre. Susugod na sana ito nang may tumama sa kanyang ulo na itak at nangisay na lang bigla ito sa lupa. Walang pwedeng manakit sa aking anak. Wika nito. Nagulat naman akong si Tatay Erwin ay tumungo sa aming kinaroroonan. Tinulungan nito si Damian na tumayo. Si Aztec naman ay hindi na rin nakatakas nang pugutan ito sa ulo ni Tito Ramon, ang tatay ni Sierra. Para daw sa aking anak. Tumalsik ang lahat ng dugo nito sa mukha at damit ni Tito Ramon. At pagkatapos ay sumugod din sa mga natitirang sigbin. Sinagupa ng mga taong lahat ng sigbin hanggang sa ito'y maubos na. Naalala ko naman ang asawa ni Lola Marita na si Lolo Timyong na nakakulong. Kaya naman nagpatulong ako kay Damian na dalhin ako sa lalong madaling panahon sa kinaroroonan ng engkantadang mangkukulam. Hindi na sana ito papayag nang magpumilit ako. Kaya naman sa huli ay dinala nito ako. Pinahilo muna ni Damian ang kanyang sugat bago niya kami dalhin sa paraiso. Oh, hindi ko alam na bibisitahin niyo ko. Ngising wika ng bruha. Hayop ka. Ikaw ang nanakit sa aking asawa at anak. Magbabayad ka. Papatayin kita. Galit na sigaw ng aking ama. Ay, natakot ako. Kailangan ko na bang magtago, ha? Ubos na ba ang lahi ninyo? Kaya kayo na parito? Ngising wika nito habang nakaupo pa rin sa trono. Yan ka nagkakamali. Tumigil ka na. Dahil tapos na ang iyong kasamaan. Wala ka ng kakampi. Ikaw na lamang ang mag-isang natira. Wika ko rito. Nagulat naman ito at napatayo. Kung ganon, natalo nyo sila. Pero ako, hindi nyo ako magagapi. Wika nito. Nagsimula ng humangin ng malakas. Dahilan ng pagyanig at lumabas ang isang itim na usok na anyong demonyo at pumasok sa loob ng katawan ng prinsesa. Nakakaramdam ako ng takot sa anyo nito bilang mabagsik na engkantadang mangkukulam. Nagkaroon ito ng sungay. Ang mata nito ay naging itim at pula. Nagkaroon din ito ng pangil. Inarangan naman ako ni Damian. Ang aking ama naman ay takot na takot at nagsisiksik sa aking likuran. Ngayon, magbabayad kayo. Ipapakita ko sa inyong aking tunay na kapangyarihan. Hehehehe. Wika nito. Ang boses nito ay parang galing sa ilalim ng lupa. Nagsimula na itong umatake. Inutusan ko ang aking ama na pumasok sa kuweba para puntahan si Lolo Timyong. Agad naman itong tumango at nagtatatakbo. Kami na lang ni Damian ang natitira.
para harapin ang prinsesang mangkukulam. Sumugod kami sa kinaroroonan ng prinsesa, ngunit nabugaw kaming patamaan ito. Gamit ang kanyang kapangyarihan ay tumilapon kami ni Damian. Bumagsak ako sa lupa at ininda ang napakasakit na aking likod. Ganoon din si Damian. Tatayo na sana ako nang nasa harapan ko na ang prinsesa at nakangiti itong sinakal ako. Halos hindi na ako makahinga dahil sa higpit ng pagkakasakal nito. Si Damian naman ay susugod sana nang magsalita ang prinsesa. Sige, lumapit ka mahal ko. Para tuluyan ang maglaho sa landas natin ang babaeng ito. Kung tinupad mo lang ang aking hiling, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Wala sanang nadamay, ngunit huli na at nangyari na ngayon. Mamili ka, ako o ang babaeng ito. Sigaw nito kay Damian. Huwag mo siyang pakinggan. Mas mabuti nang mamatay na ako kesa mapunta ka sa kanya. Utal-utal kong wika rito. Halos tumirik na ang aking mga mata dahil sa hirap at higpit ng pagkakasakal nito. At ilang sandali lamang ay bibigay na ako. Tumahimik ka. Ngayon Damian, mamili ka. Sino sa aming dalawa? Tanong nito. Ganyan ka na ba kahibang, Sylvia? Tandaan mo, hindi mo pagmamay-ari ang aking puso. Hindi ikaw ang magdidikta ng kung ano ang gusto at pipiliin ko. Tandaan mo, hindi kita mamahalin habang buhay. Kaya tumigil ka na. Ginagamit mo ang iyong kapangyarihan para lang makuha ang iyong naisin. Wala kong ibang babaeng iibigin, kundi ang aking minamahal lang. Tumigil ka na, Sylvia. Pahayag ni Damian. Napaluha naman si Sylvia. Papatayin na sana ako nito nang hindi nito napansin ang paggamit ng kapangyarihan ni Damian upang maging isang sandata at mabilis na hinagis kay Sylvia. Hindi ako papayag na mapunta ka sa babaeng ito. Mas mabuti pang mamatay na siya kaysa sumaya ka. Galit na sigaw nito. Inigpitan naman lalo niya ang pagkakasakal sa akin nang biglang naputol ang kanyang ulo. Tumalsik ito sa sahig. Ang katawan naman nito ay bumagsak at ako naman ay pilit na hinahabol ang aking hininga. Agad naman akong nilapitan at pabilis na nilabas sa paraisong iyon dahil unti-unti nang gumuho. Ang aking ama naman ay karga-karga si Lolo Timyong habang nakatakip ng damit ang ilong ng aking ama. Natatawa naman kami sa inasta ng aking ama. Nang maglaho na ang paraiso ni Sylvia, ay binalik na kami ni Damian sa sityo namin. Maraming pulis ang naroroon, mga ambulansya. Isanakay nila ang mga sugatan at namatay na mga tao. Ang mga sigbi naman ay sinunog nila upang hindi na mabuhay pa. Habang si Lolo Timyong ay natid namin sa bahay ni Lola Marita. Natanaw naman kami ni Lola Marita mula sa labas ng kanilang bakuran at umagulgol na tumakbo sa aming kinaroroonan. Temyong, ikaw ba yan? Hagulgol nito nang mabilis lumapit sa amin. Tara na hula, dalhin niyo po siya sa ospital. Uwi ka ako rito. Agad naman namin siyang pinasakay sa ambulansya. Pagkatapos ay lumapit sa amin ang lahat ng tao at nagpasalamat sa amin. Maraming salamat, Athena. Ngayon tapos na ang lagim dito sa ating sityo Talahib. Kung hindi dahil sa inyo at sa iyong makisig na binata, ay hanggang ngayon naghasik pa rin ng lagim ang mga halimaw na iyon. Wika ng aming kapitan. Wala ho yun sa amin. Ginawa lang po namin ang aming makakaya para malabanan ang masasama. Masayang sabi ko rito. Nagpaalam na sila para linisin ang mga kalat na mga halimaw
Maraming nga ring reporter ang nagsidatingan. Inilabas na rin sa headline ang lahat ng nangyari sa sityo. Naging usap-usapan sa kabilang lugar, pero dahil sa tulong naman ay mabilis namang pinabulaanan para itigil na ang pag-iimbestiga sa aming lugar. Hanggang sa naging maayos na ang lahat. Bumalik na sa dati ang buhay ng mga tao. Wala nang naghasik ng lagim. Inaayos na rin ang aming lugar. Nagkaroon na ng maraming bahay at mga ilaw sa dinaraanan. Kaya naman malaki na ang pinagbago nito. Pinalitan na rin ang pangalan ng aming lugar na dating Sitio Talahib. Ngayon ay Sitio. Hindi ko pwedeng banggitin. Kami naman ni Damian ay nagpakasal na at ninirahan sa tunay nilang mundo. Nagkaroon kami ng mga supling at naging masaya na ang aming pamumuhay. Ang pag-iibigan namin ay walang makakahadlang kahit na sino pa man. Kaya naming lagpasan ang lahat ng pagsubok na dumating sa aming buhay. Minsan-minsan ay dumadalaw kami sa aking tatay na ngayon ay 70 anyos na. Ang lahat ng nangyari sa aming lugar ay nagmistulang. Ala na lang. Huwag kalimutan mag-subscribe para ganahan pa ako.